Hello Kathleen fans! Ito na nga, huli na naman ng mga investigadores ng Kathleen mga kasambreros. Ang inyong Katreng at saka si Tisoy mga kasambreros. Kasi ito itong twinning, nag-couple shirt na naman ang inyong Mr. and Mrs. Fulkerson. Ang nangyari kasi dito, si Ma'am Catherine, meron siyang damit na may letter A, tapos heart dito sa kaliwa. Na-connect nila dun sa may damit ni Sir Alden mga kasambreros. So sabi dito, Catherine is wearing pulang A sa ilalim na pulang puso na naka-embroidered sa kaliwa. Tapos mamahalin pala tong damit na ito mga kasambreros, no? Isa siyang product or ginawa or ang brand nito ay AMI na mula sa Paris, na founded by Alexander Matthieu, na isa siyang French inspired tapos high quality na mga accessories mga kasambreros. And then si Pops Alden din po ay kung nakita ninyo ay meron din siyang ganun, no? Nag-couple shirt sila, nag-twinning mga kasambreros, na kumaga pa hindi naman gaanong halata, pero dahil sa mga investigadores tayo ay nahuli na naman sila mga kasambreros. Tapos si Alden naman kasi meron din siyang may isa pa siyang damit na kulay black, tapos parang letter B, no? Tapos ang nakalagay dito is bench, no, sa IG story niya. Bench daw, no, letter B, tapos nakabaliktad siya. Hindi ko alam kung part pa rin ito ng promotion ng bench, kasi ang titila ng mga tao dito is Bernardo, no? Kasi nga yung pula tapos inverted na letter B, di ba yung bench, yung logo niya hindi naman nakabaliktad na letter B. So kung kaya pala isipan din itong may heart din sa kanyang, naka-center naman itong heart na sinuot niya mga kasambreros. So yun po, no? Tapos next item natin, yung itong relasyon nila mga kasambreros ay private but not secret. So hayaan na natin, kasi baka alang Coco Martin at saka Julia Montes talaga ang peg dito. And then ito mga kasambreros, no, si Ma'am Catherine ay spotted po sa labas ng studio. Tapos parang may inaayos siya. Hindi ko alam kung glam team itong kasama niya or fans mga kasambreros. So yun po, no, spotted po siya mga kasambreros. And then ito, no, sobrang kulit ng si Pops Alden nyo, may kakulitan na naman ginawa dito. Kasi di ba yung nasa Color Game sa Casino Plus mga kasambreros, bilang host nga siya, ay itong mga stuffed toys, kinolekta niya itong mga kasambreros na nakatag dito, sa IG story niya ay casinoplus.ph. So kinumpleto niya yung mga stuffed toys, no? Hindi ko alam kung anong specific na tawag dito, pero mine, nakalito mine. So may may iba't ibang kulay, kasi nga parang color game siya, tapos meron silang paganto. Ang ganda nito mga sirs, kasi ang sobrang lambot nito, nakaka-relax siya pag hinahawakan mo. Sabi ng mga nag-comment dito ay para kay Baby Q daw, or kay Baby Kiona. So, palagay ko po hindi kay BBQ mga kasambreros, kasi parang promise ito sa kapatid niya, if I'm not mistaken, kay Angel or kay Risa, na parang kukumpletuhin niya para regalo sa kanila, no, sa kanya mga kapatid na babae. So, yun po mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine, parang free time nila sa Pilipinas Got Talent. May small talks silang ginagawa during their free time. So takot pala siya sa snake mga kasambreros, no? Kahit ako din, takot ako sa snakes mga kasambreros. Kasi parang itsura talaga ng snake ay parang nakakatakot mga kasambreros. So ang tawag dun sa kapag may phobia ka sa or may takot ka sa snake po mga kasambreros ay ophidiophobia. So fear of snakes. Naisingit ko lang talaga mga kasambreros. And then marami talaga tayong update sa Kathleen. Isa-isa ko lang po talaga mga kasambreros. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Mamuhay tayo ng mapayapa at banal. Napakahalaga nito. Basahin po natin Hebrews chapter 12 verse 14. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Babasahin ko sa ibang version, NLT. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord.
Sa isa pang version mga kasambreros, English Standard Version, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Ang ibig sabihin po dito mga kasambreros, walang makakapunta at makapasok sa heaven. Yung parang punishment dito kapag hindi natin kapag hindi tayo namuhay na mapayapa at banal. Napakatindi kasi pursue is a verb, no? Ibig sabihin it's a command na kailangan pagsikapin natin na mamuhay na mapayapa. Pagsikapin natin na maging peacemaker tayo. Pagsikapin natin na hindi lang tayo yung parang hindi lang neutral. Hindi lang siya neutral na peaceful, sige, okay. So parang pag may mga time na kailangan ka maging peacemaker, ikaw yung taga-solve ng away, ng gulo, or ng hidwaan, or ng misunderstanding, for example, ay dapat gawin mo, no? So parang yun yung step toward a holy life mga kasambreros. Now, the holiness of God is a critical facet of His character. God desires, even commands, sabi na mention natin, that His people seek after His holiness. So that's Leviticus 11:44. Emulating a lifestyle that reflects God's holiness is so important that the writer of the Hebrews urged Christians to strive for peace with everyone. Kailangang wala kang grudge, wala kang hatred, wala kang galit, wala kang puot, wala kang misunderstanding kahit kanino man. Lalong-lalo na sa iyong kapwa mananampalataya, lalong-lalo na po sa iyong pamilya, mga kasambreros, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong pinsan, sa iyong relatives in general. So kasi ang sabi dito, strive Ibig sabihin, pagsikapan mo talaga. You have to be determined. You have to be pursuant. You have to be eager, no? Na ma-achieve ang pamumuhay na mapayapa, no? May kapayapaan at walang gulo, mga kasambreros. Kung kaya, ang bahay na magulo, ang isip na magulo, ibig sabihin, hindi nananahan o hindi nakatira dyan, hindi nagde-dwell, mga kasambreros, ang banal na espiritu ng Diyos. Because kapag magulo ang isang bahay, ayaw niyang tumira, no? Ayaw niyang mag-abide. So, in short, magulo at saka merong chaos, mga kasambreros, kapag wala pang espiritu ng Diyos. Because yung dove na pag sabihin natin na parang small and simple representation ng Holy Spirit ng Diyos sa Biblia, mga kasambreros, ay ayaw po nila ng yung dove mismo, yung kalapate, according sa research, ay ayaw po nila ng magulo, ayaw nila ng away. Kapag may may kakain sa itlog ng dove, kusa na lang yan sila aalis, or sa anak nila, kusa na lang silang aalis kasi ayaw nga nila ng gulo. Parang hindi sila lumalaban. Okay? Parang ganun po sa research, mga kasambreros, na according sa pananaliksik po yung mga dove or kalapati ay ayaw talaga nila ng gulo. Kung kaya, ganun din po sa buhay natin. In His Sermon on the Mount Sinai, so sinabi rin po ni Jesus Christ, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." That's Matthew chapter 5 verse 8. People who desire to live in close relationship with the Lord and see Him face to face, turn away from self-seeking, okay, yung parating sarili mo nilang inisip mo, unholy interests. They must seek first the kingdom and righteousness of God. So that's Matthew 6:33. So, ito mga kasambreros, yung yung ating part dito ay talagang yung mamuhay tayo na may kapayapaan and holiness. So we find a parallel idea to without holiness, no one will see the Lord. So matindi, no, mabigat ang pataw, mabigat ang pang impact na yung epekto po sa mga taong hindi na namumuhay ng banal, mga kasambreros. And ang mga salitang ito ni Apostle Paul ay parang equal to immorality, equal to impurity, yung mga masisiba, yung mga greedy. Alam niyo, mga greedy, yung mga mga sakim, no? Sakim sa kayamanan, sakim sa mga bagay, sakim sa pag-ibig, no? Parang ganun, mga kasambreros. So lahat yun, idolater, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Sa mga imahe, has any, walang inheritance, hindi sila makakapasok sa heaven, mga kasambreros. And it's very important. This one is very vital to understand. Na kasi ang Diyos na tayo po ay mga tinubos na niya, ay ginawa tayo, no? We are made holy through
Jesus Christ, yung finished work niya sa cross, mga kasambres. And sanctification is based on the death and resurrection of Jesus Christ and the ongoing work of the indwelling of the Holy Spirit. That's Colossians 1:22 and 1 Thessalonians 5:23 and 2 and the 2 Thessalonians 2:13, mga kasambreros. So motivated tayo ng pag-ibig ng Diyos araw-araw. That is why we need to seek and pursue peace talaga, mga kasambreros. Kung meron kang kagalit ngayon, meron kang kahidwaan, meron kang katampo, so you have to befriend them again, mga kasambreros, and magkaroon tayo ng maganda at saka tahimik na buhay, mga kasambreros. Masaya, no? Masaya actually na wala kang kagalit. Alright, so yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, peaceful, and holy God, Jesus Christ. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.